We request po everyone to stand up. And before we start our praise and worship for today, remind ko lang po na last week we study about God's leading in us, and we believe na it's God's leading na nandito po tayo ngayon. And as we have our efforts on secular things, how much more this is a special day every Sunday that we are here gathered in our Lord Jesus Christ's name. So let's start our praise and worship, and let's rise up and praise Him. Clap our hands. Let's get the heavens rejoice. The heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone is running. Everyone
thanks to the Lord. His love. Sing praise. With a mighty hand. Sing praise. Sing praise. Sing forever. From the rising. By the grace. Sing praise. Let's give our hand to our Lord. Continue our worship. Let's ask God that He prepare our hearts for today as we sing worship songs to Him and as we listen to His word later. So let that be our prayer. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Refine us, refine us, my heart's one desire is to be holy, is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be.
lift our praises and our thanksgiving to Him, our supplications, and that truly our Lord and our God is powerful and He is able. So let's use this time. Let's sing for the last time. If I respond. I am ready. Sing to your hands. For you, Lord, you own
Join me in prayer. Father, we thank you, Lord, again for this day that you gathered us, Lord, in Jesus' name. And as we pray for a better weather, Lord God, we are thankful that we are able to go into your house, Lord God, because whenever we are in the church, Lord God, you are there, Lord God. Regardless of the building of the establishment, Lord God, we gather in your name, Lord God. Lord, this morning we pray as well to continue to prepare our hearts and our minds, Lord, as we listen to your word and as we later partake your Lord's Supper, Lord God. And continue, Lord, to extend your blessings and guidance to our families and loved ones. And we pray also, Lord, sa mga may sakit po today, Lord God, that you will grant them healing, Lord God, in Jesus' name. And Lord, once again, you are able, you are powerful, and whatever, Lord, that we face today, Lord God, I know that your hand and your power is more greater than everything else, Lord God. So, who will be against us, Lord, if you are with us? And once again, Lord God, we lift up to you our personal prayers and our personal requests to you, Lord God. And through the death of our Lord Jesus Christ and through His resurrection, Lord, we are able to be with you, to talk to you, Lord God, directly. And we are thankful for that, and we are always thankful for our salvation, Lord God. And once again, Lord God, we bring back all the glory to you, all the praises, the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Well, good morning po sa ating lahat. Good morning. Pakibati na yung mga katabi nyo sa katabi sa harap at sabihin natin, may the Lord bless you today. Okay? May the Lord bless you today. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa mahaling ito. So, I realize, yung iba po mga kasama natin, mukhang hindi po natin kasama. Totoo po na mayroong bagyo, pero ang bagyo po ay palangkod po sa Taiwan. No? At ang ating pong nararanasan ay habagat lamang. At salamat sapagkat umuulan pagkatapos tumitigil din po yan. At huwag kayo mag-alala, mababasa lang kayo, maambunan, pero so far, hindi naman kayo lalangoy. No? Salamat sa Panginoon sa mga nandito lahat. And of course, welcome din po natin mga kapatid natin na nanonood sa online. At saka pastoral team na wala ngayon. Ang kapatid na Dennis nasa Baguio, bukas ang dating niya. Ang kapatid na Arian, nagsimula ng work nandun sa Cebu, hindi siya makakapunta ngayon, ewan ko sa Sunday, ano? At nanonood siya. Okay? So, at walang barko ngayon, kaya hindi siya nakapunta ngayon, nandun sa Cebu. Ang kapatid na Alpo ay nasa ospital at kahapon yata dinala siya dahil po sa problem na gastro. Po. So, of course, sino pa sa pastoral team at well, ang kapatid na Ed nandito, kapatid na Rapi, si Jim, si Rani, hindi ko alam kung nandito siya, tatay ni Kenneth, nandito. Nandyan, sa likod. Ayun, hindi kita nakilala, nakaganon ka. Welcome sa ating lahat. At mamaya kasi, ay maaaring meron po tayo hindi lamang meeting, kundi pag-uusap po sa ating magiging speaker ngayong umaga. Ito po ay isang pribileyo sa akin, at pribileyo sa ating lahat, sapagkat tagapagsalita po natin, actually, matagal ko na pong gustong imbitahin. Kaya lang, parang marami po nag-invite sa kanya, lalo po sa mga nakarang anniversary
ng mga churches po natin sa kapatiran. Pero ako'y naniniwala, hindi lamang po ngayong umaga, kung hindi sa mga susunod pa sa mga kasama po natin. Ang speaker po natin ngayong umaga, actually po ay ang kapatid na Dylan Halili. Siya po ay anak ni Kuya Maynard, of course, at saka yung kanyang pamilya. At si Dylan po ay dalawa lamang magkapatid. Si Dylan po, nung ako ay nakilala ko siya, bata pa siya nung at ngayon ay wala, siguro 4 o 5 years, magiging senior na rin siya. Si Dylan ay mayroong asawa, hindi niya kasama, of course, si Missy at saka 3 anak. At 2 anak niya, alam ko, nag-work na, yung isang anak niya, nag-graduate next year. So, napakabilis ng panahon. Si Dylan po, actually po, ay nung panahon ng CTC, ay kasama ko po siya at ako po nagtuturo. Siya po yung aming estudyante. Ngayon, ako naman ay estudyante niya. Sapagkat every Monday, kasama po ng ibang pastor at manggagawa, ay siya po yung aming teacher at professor. At nag-share po siya, nagtuturo sa amin ng salita ng Panginoon. So, napakaganda po niyan. Every Monday, regular kami po ay nagkakasama-sama via online or via Zoom. Ang kapatid na Dylan po ay nag-aaral sa ngayon at ang kinupo niya kung nagkakamali ay I think MDiv or Master of Divinity. At isa po sa kanyang programa o isa niyang dapat ipasa ay yung tinatawag na discipleship and evangelism. At ako ay na-interview niya dyan. At pagkatapos, kailangan din po niya na at least may share ito, yung at least yung program, maaari iba ay basic, yung iba yung mga bagay na lagay ko ay dapat siguro may implementation or whatever. So, naniniwala ako na siya po ay makakasama natin na siguro habang buhay dito. So, hindi lamang po ay namin siya makakasama natin at mag-share, magtuturo, mag-uusap kami. Siyempre ako din po ay mag-share, maging kapatid na Rapi at ang ibang mga sabihin natin mga ibang pastoral team. And so, mamaya pagmimitingin po namin yan. So, yung pastoral team, muna kayo mag-uwi, i-order ko kayo ng kape kung giniginaw kayo, of course, at kasama po ng kapatid na Dylan. Kaya napakalaking kagalakan po ng Panginoon. At hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa atin ngayong umaga. By the way, si Dylan po ay isang elder dito po sa GCF, Green Hills Christian Fellowship, dun po sa Maine, sa Ortigas. At naniniwala ko, may mga kapatiran siya, kapatiran tayo, na nakakilala kapatid na brother, Elder Dylan. So, ngayong umaga, palapakan po natin, papasalamat tayo sa brother Dylan. Maraming salamat, Kuya Cards. Okay, good morning! Good morning! Napakagandang umaga, bagamat bumabagyo, so to speak, ano? Sabi nga ni Kuya Cards, ang bagyo is up north, pero ito kabagan lamang ang ating nararanasan this morning. I praise the Lord for the opportunity that He has given me to speak in your midst today. At ako'y nagagalak dahil hindi naman regular itong pagkakataon nito, pero special ito. Dahil ang pamilya po ni Kuya Garding malapit po sa puso ko. I've known Kuya Cards ever since I was a teenager. At ngayon, sabi nga ni Kuya Cards, in 3 years time, senior citizen na po ako. Okay? So, ganun katagal ko nakakilala si Kuya Cards. Itong aking mensahe para sa inyo ngayong umaga ay original kong ibinahagi sa Green Hills Christian Fellowship last Sunday. Ako'y naging speaker doon. At ang title po ng sermon na ito is Do Not Lie to One Another. Bahagi po ito ng isang serye na mga sermon. Ang tawag po is One Another Sermon Series. Okay, so be humble to one another, submit to one another, admonish one another, teach one another. Yan. Regard one another more highly. Nung sa akin na po, 20th, number 20, doon po sa serye, I preached last Sunday, do not lie to one another. Okay? At napakahalaga po nitong sermon na ito. Kasi this has universal application. Hindi lamang po sa ating mundo, kundi para sa atin bilang isang kongregasyon. So let's pray. Let's ask God's blessing upon our sermon this morning and also upon our service this morning. Ama namin, kami po'y lumalapit sa inyo, dumudulog sa panalangin. Hinihiling namin, Ama, ang inyong pagbabasbas, ang lakas ng inyong banal na Espiritu,
na magbigay ng liwanag sa inyong banal na salita. Nawa, Ama, kayo po ang manguna sa amin. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa upang tanggapin ang inyong salita. Naisin po namin, Nawa, na bigyan kayo lamang ng luwalhati. Kayo lamang, O Diyos, ang dapat namin papurihan sa lahat po ng aming ginagawa, sinasabi, sa aming pang-araw na buhay, sa aming paglakad sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nawa makita ng mundo na kami ay mga tagasunod ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Sa aming pagsasama ngayong umaga, nawa maging maganda po ang aming fellowship at magpalakasan po kami sa aming pananampalataya. Ito ang aming hinihiling, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so if you have your Bibles with you, I suggest you open it to Colossians chapter 3. Ang mga Biblia ngayon po hindi lamang di papel. Ngayon, digital na po ang mga Biblia ngayon. Alright? Ang salita ng Diyos, the Word of God, comes in many forms, in many mediums. Dati di papel. Okay? Ini-imprenta. Ngayon, digital na ngayon. Colossians chapter 3. Diyan po. Colossians chapter 3. Verse 9 to 11. Okay? Ngayon, bago po natin basahin yan, in preparation for my sermon, nag-google ako sa internet. Ano ang mga top lies, yung mga top na kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa pang-araw-araw. At nakakatuwa kasi marami dito, pamilyar tayo, pamilyar din ako. O tingnan natin kung alin ang pamilyar sa atin. Lie number 1, I forgot. Nakalimutan ko. Pero sa totoo lang, hindi natin prioritize. Di ba? Marami tayong mga ibang ginawa na para sa ating mas mahalaga. Tapos, ano nangyari sa'yo? Ay, naku, nakalimutan ko. Di ba? Number 2, lie. Yung nakita ko doon sa listahan. I will do it tomorrow. I promise. Yung I promise, at saka I'll do it tomorrow. Pero sa totoo lang, puno na yung araw natin para bukas. Marami na tayong gagawin. Pero para lang hindi magalit yung tao sa atin, pangako, I'll do it tomorrow, I promise. Okay. Another lie. Top lies, ito. I'm listening. Nakikinig ako. Pero sa totoo lang, sa isip natin, meron tayong ibang iniisip. Hindi talaga tayo nakikinig. O kaya, nasa cellphone tayo, di ba? Nagte-text, o kaya meron tayong ginugoogle, sinesearch, o may pinapanood. Ay, hindi, nakikinig ako. Okay. Isa pang top lie. Sabi dito, I'm busy. Okay? Ay, busy ako noon. Pero sa totoo lang, hindi tayo interesado pumunta. Di ba? Ayaw lang natin makasakit. Di ba? Ayaw lang natin ma-disappoint sila sa atin. O kaya, titignan ko. Pero mukhang busy ako nun. Alright. Yan ang mga top lies na sinasabi ng mga tao. Pero ano sabi sa Colossians chapter 3, verses 9 to 11? Basahin natin. Dito sa New King James Version, ito po ang sabi. Okay? Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the self, which is being renewed in the knowledge after the image of its Creator. Here, there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Alright? Kunin ko lamang ang aking cellphone kasi nandito yung Tagalog version. At babasahin ko. Okay. I'll read to you from the Tagalog version. Okay. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao, kasama ang mga gawain nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao
na patuloy na ginagawang bago tungo sa kaalaman ayon sa larawan ng lumikha sa bagong pagkatao. Dito wala nang pagkakaiba ang Griego at Hudyo, tuli at di tuli, barbaro, sita, alipin at malaya. Sa halip, si Kristo ang pinakamalaga sa lahat at nasa lahat. Yan po ang nasa Colossians chapter 3 verse 9 to 11. Meron din pong katapat na na verse ito. Basahin po natin sa Ephesians 4:25. Buksan naman po natin ito. Ephesians 4:25. Okay, anong sabi doon sa Ephesians 4:25? Sabi doon, therefore, having put away all falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Sa Tagalog po, kaya tigilan na ang pagsisinungaling. Bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. So, mga kapatid, dalawa lamang ang punto natin ngayong umaga, no? Yung unang punto ay yung tinatawag nating command, yung utos. At dalawa po ito. The commands are, do not lie, speak the truth. Okay? Huwag magsinungaling, magsabi ng totoo. Alright. So makikita natin dito sa ating dalawang verse na binasa natin, yung isa sa Colossians, yung isa sa Ephesians. Si Apostol Pablo po ang nagsulat nito, itong mga verses na ito, at sinulatan niya mga tiga-Epeso, mga tiga-Colose. Itong dalawang utos na ito, magkaugnay. Because one implies the other. Pag sinabing, huwag magsinungaling, ang ibig sabihin, magsabi ng totoo. Pag sinabing magsabi ng totoo, ang ibig sabihin, huwag magsinungaling. Kaya parang two sides of the same coin, di ba? Ang kwarta merong face at saka merong backside, di ba? So it's the same thing. Ganun din po itong mga utos na ito. Alright. Ngayon, ang tanong ganito, ano ba ang isang kasinungalingan? What is a lie? Alright? What is a lie? Ang mga bata, tinuturuan natin yan. Habang tayo ay nagpapalaki ng ating mga anak, huwag kang magsisinungaling anak. Di ba? Pero ano ba ang isang kasinungalingan? What is a lie? A lie is an intentional false statement. Intentional na maling o false. Hindi totoong pahayag. Ngayon, take note po, ang salitang intentional, napaka-importante. Kasi pag hindi ho intentional yan, pag mali ang pahayag ng isang tao, ang tawag lamang doon ay pagkakamali. Hindi kasinungalingan. Alright? Nagkamali ang isang tao, pag meron siyang pahayag na mali, hindi naman yan sinadya na magsabi ng kasinungalingan. Alright? A false statement. Alright? Must be intentional in order for it to be called a lie. So, pero itong intentionality na ito, hindi ho ito parang factor pag nagsasabi tayo ng totoo. Okay? So, ang maling pahayag pala, maaring pagkakamali lamang, okay? Or, kasinungalingan, depende sa intention. Pero ang katotohanan, even if you intend to say the truth intentionally, or you do it out of habit, yung katotohanan hindi nagbabago. Kung nasa court of law tayo, di ba? Do you promise to say the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do! Yan. Laging yan, ha? Laging sinasabi. Okay? So, it's vital to realize, kailangan malaman natin na ang katotohanan hindi nababago. Alright? Pero ang maling pahayag or false statement, maaring pagkakamali lamang, maaring pagkakamali lamang pag walang intensyon na manlin lang. Pero pag meron kang intensyon na manlin lang o manloko, nagiging kasinungalingan yan. Alright, so it's important to realize that. Pero ano ba talagang pinakalayunin ng isang tao kung bakit siya nagsisinungaling? Marami tayong layunin, tulad ng sabi ko kanina. Usually, self-protection. Nais natin protektahan ang ating sarili, kaya tayo nagsisinungaling. We want to protect ourselves. Ayaw nating masira yung pangalan natin, ayaw nating mapirwisyo, ayaw nating makulong.
Di ba? Ayaw nating mahuli ng pulis. Kaya kuminsan, nagsisinungaling tayo. At kuminsan ang tawag natin sa kasinungalingan, we call it palusot. Alright? Pero sa totoo lang, kasinungalingan. Alright? Medyo pinahinaan natin yung dating, ano? Tinawag nating palusot, pero actually, it's a lie. It's an excuse, we call it sometimes, but it's a lie. Ngayon, ang iba naman, nagsisinungaling kasi meron silang makukuhang maganda. Ang isang tao, for instance, sasabihin niya, graduate po ako ng University of the Philippines. UP graduate ho ako. Para sa akin ho, totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Okay? Ako talaga graduate ng UP. Pero bakit ang isang tao na hindi graduate ng UP ay magsisinungaling sa isang interviewer? Kasi sa tingin niya, pag itong interviewer na to, sa tingin niya, alam niyang tiga-UP ako, i-hire niya ako. I will be hired by this hiring manager. Alright? So, may magano, nagsisinungaling kasi magiging maganda para sa kanila. It's to their advantage. Alright? So, people lie for many reasons. Maraming dahilan kung bakit nagsisinungaling ang mga tao. Marami nagsisinungaling ng mga tao dahil nais ng siraan ng ibang tao at magiging mabuti para sa kanila ang pagsisinungaling nila. Now, sabi ko nga kanina, there is no such thing as unintentional lying. Wala akong pagsisinungaling na hindi sinasadya. Lahat po ng kasinungalingan ay may pagsasadya, may intention. Intentionality is part of lying, and it is what makes lying unethical, hindi po tama. Yung aking misis po, nung bata siya, elementary, binigyan ho siya ng assignment ng kanyang mga teacher sa school. Alamin nyo, sabi ng teacher sa kanyang mga estudyante, kasama kong misis ko doon, sa UP ho ang aking misis, UP Elementary School. Sabi ng teacher, assignment ito, alamin ninyo kung ano ang sanhi ng mga kulugo. Yan. Okay, alamin ninyo ang sanhi ng kulugo. Find out what's the cause of warts, yung skin warts. Itong misis ko, bata pa ho siya, umuwi siya sa bahay, at ang father-in-law ko ay doktor. Hindi ho lamang ordinaryong doktor. Itong father-in-law ko ay, plastic surgeon. Plastic surgery. Kung yung ilong ho ninyo ay baliko, aayusin niya ho yun. Kung pango, patatango. Magiging matangos. Kung medyo sobrang baba, aawasan niya, kaya niya hong gawin yun. Magaling ho ang father-in-law ko. Okay? Ngayon, tinanong ng misis ko, Dad, what's the cause of warts? Saan ba nangagaling ang mga warts? Ang kulugo. Sabi ng father-in-law ko, sa palaka galing ang mga warts. Palaka? Oo, sa palaka. Kaya wag mong paglalaro ng palaka, kundi magkakakulugo ka. Itong misis ko naman, the next day, pumasok sa eskwelahan, at tinanong siya ng teacher, tinanong sila, sino na may alam? Kung saan nanggagaling ang kulugo? Yung misis ko, excited, So tinawag siya, sabi niya, misis, saan galing ang kulugo? Teacher, galing sa palaka! Sabi niya. Sabi ng teacher niya, siyempre, mali! Hindi tama yan. Alright? Saan nga ba galing ang kulugo? Alright. Hindi sinabi ng teacher, pero sinabi niya, mali. Okay? Hindi tama yan. Okay? Kamalian yan. Alright? Hindi naman niya sinabi sa miss ko, sinungaling ka. Hindi niya sinabi yan, mali. Alright? So itong misis ko naman, galit na galit, umuwi ng bahay. Talaga nagdadabog, Daddy, bakit mo naman sinabi sa akin na nagaling sa palaka ang kulugo? Hindi naman sinabi ng father-in-law kung bakit, Pero pawang kasinungalingan talaga yon actually. Kasi sinadyang hindi sabihin ng father-in-law ko yung katotohanan. Pero ang sabi ng father-in-law ko sa kanya, next time, ikaw na ang mag-research, huwag mo na akong tanungin. So, tumalikod na siya, tumabas. Okay. So, at dahil doon,
naging mas masigasig ang ang misis ko sa kanyang pag-aaral. Hindi lang siya nagtatanong-tanong kay daddy. Probably yun ang layunin kung bakit nagsinungaling ang father-in-law ko para maturuan yung aking may bahay na mag-aral ng kanyang sarili. Itong mga pagsisinungaling bago o luma? Luma. Para natin maintindihan itong pagsisinungaling, we have to go back to the Garden of Eden. Kailangan bumalik po tayo sa Hardin ng Eden. Kasi doon po nagsimula ang pinakaunang kasinungalingan. The first lie was told in the Garden of Eden. At sino ang pinaka-ama ng kasinungalingan? Who is the father of lies? Si Satan. Si Satan po ang pinaka-sentro ng kwento dito sa Garden of Eden. Ano ang description sa kanya ng ating Panginoong Hesus? Ito pong sabi ng ating Panginoong Hesus. He is a murderer from the beginning. Okay? Mamamatay tao. He does not stand in the truth. Hindi nakatindig sa katotohanan. Because there is no truth in him. Wow! Walang katotohanan kay Satanas. Okay? Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. So pag nagsisinungaling si Satanas, actually pag gumagalaw ang bibig ni Satanas, nagsisinungaling na yon. No? Kada galaw ng bibig niya, nagsisinungaling siya. So nagsisinungaling siya ayon sa likas niyang kalikasan. Okay? He is a liar and the father of lies. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus, John 8:44. So ano nangyari doon sa Garden of Eden? Basahin ko po sa Genesis 2:16. Okay? Ang sabi dito, Genesis 3:1 muna pala tayo. Genesis 3:1. So itong si Satanas in the form of a serpent, all right, confronted Eve. And then he said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Sinabi pa talaga ng Diyos na hindi mo pwedeng kumain sa anumang puno dito sa hardin? Ay, mali yung tanong Mali yung tanong. Anyway, sumagot si Eva, sabi niya, the Lord commanded the man, Genesis 2:16. Ano ang sinabi talaga ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, you may surely eat of every tree of the garden. Yun ang sinabi ng Diyos. You may surely eat. Okay. So ano ang sagot naman ni Eva dun sa tanong? Sa chapter 3 verse 2, ito ang sabi. We may eat of the fruit of the trees of the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Huwag mong hahawakan, kundi mamamatay ka din. So sabi niya, pwede kami kumain ng anumang puno, sa anumang puno. Pero dun sa isang puno, dun sa kalagitnaan ng hardin, hindi namin pwedeng kainin yung bunga Hindi din namin pwedeng hawakan kasi mamamatay kami. So yan sabi ni Eva. Ngayon, itong sagot ni Eva, marami siyang pagkakamali dito sa sagot niya. Actually, dalawa may pagkakamali si Eva. Pero, hindi niya nililin lang si Satanas. She does not intend to deceive Satan. Hindi siya nagsisinungaling. May pagkakamali lamang siya. Okay? Ano ba ang sabi ng Diyos? Ukol dun sa may puno na hindi nila pwedeng pitasin at kainan ng bunga. Sabi, and out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. Genesis 2:9. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So hindi pala isang puno ang nasa kalagitnaan noong hardin. Dalawang puno, mga kapatid. At yung isang puno ang tawag, tree of life. Yung isang puno naman ang tawag, tree of the knowledge of good and evil. Okay? So, itong mga puno ito, nasa kalagitnaan. Ako, hindi ako magugulat kung yung puno na yan ay actually magkatabi lamang. Pwede kang pumitas sa isa, tapos pumitas ka din dun sa isa. They're actually in the middle of the garden. So, hindi lamang isa, dalawa sila. Okay. So, yung puno na hindi na dapat nilang
pitasin yung bunga ay yung the tree of the knowledge of good and evil. Pero hindi niya sinabi yun. Alright? Hindi sinabi ni Eva yun. So, nagkakamali lamang siya, hindi siya nagsisinungaling. Tapos may dagdag siya. Ang dagdag, sabi niya, hindi din pwedeng hawakan. If you touch it, pag hinawakan, mamamatay ka. Ito ang sabi ni Satanas. Ito yung kanyang kasinungalingan. Sabi niya, you will not surely die. Hindi kayo mamamatay. Sigurado hindi kayo mamamatay. Pexman! Sabi ni Satanas. Alright? For God knows in that day you eat of it, your eyes will be open. Mamumulat ang inyong mga mata. And you will be like God. Magiging katulad kayo ng Diyos. Knowing good and evil. Malalaman ninyo kung ano ang masama at mabuti. Ito ang kasinungalingan ni Satanas. Kontra ito sa utos ng Diyos. Pero, anong ginawa ni Eva? Nalinlang siya. Di ba? So, kanyang kinain, at nung kinain niya, pinitas niya, kinain niya, binigyan niya kanyang asawa, si Adan, at siya din kumain. At ano nangyari? Na-realize na hubad pala sila. So, dinamitan nila ang sarili nila with fig leaves. Alright? Tapos nung Panginoon naglalakad sa hardin, nagtago sila sa Kanya. Nung kinonfront sila ng Diyos, ayan, nagtuturo na sila. Adam blamed Eve, sinisi niya. Okay? Itong binigay niyo sa aking babae, siya may kasalanan. Si Eve naman, ang sinisi, yung serpent, yung ahas. Itong may kasalanan. Nilinlang ako nito. Okay. And because of that, ano nangyari? God cursed them. Binigyan ng mga curses si Adam and Eve, the serpent as well. At ano ang nangyari nung araw na yon? On that day, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos, on that day you shall surely die. Natigok pa sila kagad? Nung kanilang kinain? Hindi. Hindi. So, i-define natin kung ano ibig sabihin, on that day, you shall surely die. Ano talaga yung ibig sabihin ng kamatayan? Mga kapatid, ang kamatayan ay pagkakahiwalay. Yan ang importanteng ma-realize natin. Pag ang isang tao namamatay ng pisikal, nahihiwalay yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. Kaya masasabi natin, patay na ang katawang ito. Kasi ang espiritu niya, wala na dyan. Wala na. Alright? So that's a separation. Yan po ang ibig sabihin ng kamatayan. At doon sa hardin, ang nangyari, nung araw na yon, itinaboy si Adam at saka si Eve. Okay? They were thrown out of the Garden of Eden. Alright? At may linagay na anghel, kerubim, na nagbantay dito sa may Tree of Life. Kasi pag pumita sila doon, physically, hindi na sila mamamatay. Alright? So on that day, sinigurado ng Diyos na mamamatay nga sila physical. Pero ang talagang kamatayan na na-experience sila doon, yung broken fellowship with God. Kasi mga kapatid, from chapter 3 ng Genesis onwards, wala na kayong makikitang kwento na kinausap ng Diyos si Eva at saka si Adan. Forever, hindi na niya kinausap si Eva at saka si Adan. Meron talagang broken relationship. Yan po, yung paghihiwalay na yan po ang death na nangyari. So lahat po ng mga anak nila, everyone has been separated from God ever since. Tayo separated from God bago tayo nakakilala sa ating Panginoon Jesus. We were separated from God spiritually. Ang mga espiritu natin at ang Diyos, walang relasyon. We were spiritually separated. Kaya ito tinatawag na spiritual death. On that day, you will surely die. So itong spiritual death, mas matindi po ito sa physical death. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung gaano katanda si Adan bago siya namatay? How old was Adam before he died? 930 years. Tagal po. 930 years.
almost 1 millennium bago po mamatay si Adan na pisikal. So nabubuhay siya for 930 years, hindi siya wala siyang sakit, hindi sinisipon, di ba? Tinatarangkaso, hindi pa uso nun eh. Di ba? Walang arthritis, di ba? Walang high blood sugar, walang mga ganun, walang sakit si Adan. 930 years bago siya namatay. So talaga ang mas matinding kamatayan na na-experience ni Eva at saka ni Adan, yung pagkahiwalay nila sa Diyos. The separation of fellowship, of a relationship between God and man. That is the death that they experienced. On that day, you shall surely die. You shall surely die. So mga kapatid, ano ba itong ginagawa ng kasinungalingan? What is the effect of a lie? Ang epekto po ng isang kasinungalingan ay ito. Yung pong katotohanan, hindi na nakikita bilang totoo. Nababago yung pananaw sa katotohanan. Sabi, before she ate of the tree, sabi, the tree was good for food. Ganun yung kanyang pagtingin. Good for food ito. Masarap bilang pagkain. It was a delight to the eyes. Kaaya-ayang tignan. And the tree was desired to make one wise. Para sa kabubutan ng isang tao, para siya maging marunong. Pero sa totoo, hindi naman ito good for food kasi lason niyang prutas na yan. It was actually poison. Alright? It was not a delight to the eyes. Hindi siya dapat kaaya-aya, kundi dapat katakutan. Di ba? Thirdly, it was not desirable to make one wise. Kasi, pag kinain nila yon, ano sila? Magiging fool sila. They became a fool by eating of the fruit of the knowledge of good and evil. So ito po ang pinaka punot dulo nito. Yung kondisyon po natin, our human condition, yung kondisyon po ng ating mundo sa pagkasalukuyan, yung kaguluhan yung kasamaan ng ating mundo, resulta po ito ng paniniwala sa isang kasinungalingan. The world we live in right now, the human relationships in the world is a result of believing in the lie of Satan. So when the truth is distorted, binabalik ko ang katotohanan, mini-misrepresent. Ang nangyayari kamatayan at death and destruction is the result. Okay? Kasiraan at kamatayan ang naging resulta sa paniniwala sa kasinungalingan. So ano po ang pinaka-antidote dito? Isa lang po ang antidote. Ang katotohanan at ang pagsasabi ng totoo. Yun lamang po ang antidote sa kasinungalingan. The truth and nothing but the truth. Tingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kasi itong si Satanas, pati ang Panginoong Yesus ay kanyang tinukso. He tempted also the Lord Jesus Christ, pero Jesus Christ was successful in resisting the temptation of Satan. At ano po ang kanyang ginamit? Katotohanan. The truth alone is what Jesus Christ used to destroy the lies of Satan. Okay, ano ang nangyari? So 40 days and 40 nights, pagkatapos po ng bautismo ng ating Panginoon Jesus, siya po ay dinala, okay, sa wilderness. 40 days and 40 nights in the wilderness, no food, no water. Naku, hindi ko kaya yun. No food, no water. Kaya ba natin hindi kumain ng pananghalian dito sa BK mamaya? Maski nandiyan ng pagkain? Hirap yata. Mahirap hindi yan ng pagkain. Pero ang Panginoong Jesus, 40 days, 40 nights, talagang mahina ng Panginoong Jesus, tinukso siya ni Satanas. Alright? And the first temptation was this.
Sabi niya, if you are the Son of God, turn these stones into loaves of bread. Gawin mo mga tinapay ito, mga batong ito. Pinakauna, ano? Ang sabi ng Panginoon, ano? Naalala ba ninyo? Man shall not live by bread alone. Yan ang sabi niya kay Satanas. So ang pangalawa, natukso ay ito. Dinala niya ang Panginoong Hesus doon sa pinakamataas na level ng templo. At the highest point of the temple. At sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka dyan. Okay? Tumalong ka. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan, aba, marunong din palang mag-quote ng scripture itong si Satanas, ano? Okay? Ang sabi niya, alright, He will command His angels concerning you. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. So essentially, sinasabi ni Satanas, sige, tumalong ka dyan. Iingatan ka naman ng Diyos eh. Di ba? So ano ang sagot naman ng ating Panginoon Jesus? Again, He told the truth a second time. Alright? And what did He say? You shall not put the Lord your God to the test. Okay? Do not put the Lord your God to the test. Wow. Tinetesting mo ako. Do not put the Lord your God to the test. So, ang sinasabi ng Panginoon Jesus, ako ang Diyos. Huwag mo ako tinetesting. Huwag mo ako sinusubukan. Huwag mo ako dapat tuksuhin. So, Jesus Christ was in fact, by the way He was answering Satan, He was admitting He was God. Kaya mga kapatid, kung may magsabi sa inyo na wala naman sa banal na kasulatan na inamin ng Panginoon Jesus na siya ay Diyos, pwede niyong ituro ito. Kasi sa kanyang pagsagot kay Satanas, inaamin niya sa pagtutukso sa kanya, pagsubok sa kanya ni Satanas, ang kanyang sinusubok ay Diyos. No? Siya ay Diyos. Number 3, pinakahuli, Satan brought the Lord Jesus Christ doon sa pinakamataas na na bundok and showed Him all the kingdoms of the earth. At ang sabi niya, bibigay ko sa iyo ito kung ikaw ay magpapatira pa sa harapan ko at sambahin mo ako. And what did the Lord Jesus Christ say? He said, "Begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve." So, iniwanan na siya ni Satanas, at siya, ang ating Panginoong Jesus, was taken care of. He was tended to by the angels. And so we see here, mga kapatid, na ang tanging panlaban lamang sa kasinungalingan ay ang katotohanan. The only antidote, the only weapon against a lie is the truth and nothing but the truth. So sa atin, dapat dito, among ourselves, ito ang practical na application. Huwag po natin linlangin ang ating sarili, ang bawat isa ang ating mga kapwa. We should not lie to one another. Instead, we should tell the truth to each other. At pag meron tayong kasinungalingan na recognize, ay, kasinungalingan yan. Alright? Dapat hindi ho tayo tahimik at tayo magsalita. We should speak the truth against a lie. Ngayon sa ating mundo ngayon, posible po na ang mga kasinungalingan ay nabubuhay at naipapasa sa tao from one person to another without intentional lying. Kasi ang kasinungalingan ay naipapasa ho yan talaga eh. Itong lie ni Satan, okay, itong kasinungalingan ni Satan, you shall be like God, for you shall know good from evil. Ang sinasabi talaga ni Satanas ay ito kay Eva. Kasi ang Diyos naman, wala naman nagsabi sa Diyos kung ano ang mabuti at masama eh. Siya ang nagsasabi. Ang Diyos ang nagsasabi kung ano ang masama at kung ano ang mabuti, kung ano ang kasamaan at kung ano ang kabutihan. Dahil siya ang pinaka sa kanyang likas na kalikasan, siya ang pinaka ehemplo ng kabutihan. At lahat ng kontra sa kalikasan ng Diyos ay kasamaan. So ang sinasabi talaga ni Satanas ay ito kay Eva. Tulad ng Diyos, may kakayanan ka nang magsabi kung ano magiging tama at mali.
At yan po ang talagang pinanggagalingan ng tinatawag nating moral relativism sa ating mundo. Wala na isang tama o isang mali sa ating mundo ngayon. Depende na sa tao yan. Kung ano ang sabi ng isa, ay, maaaring mali sa iyo yan, pero para sa akin, tama. Tama yan, para sa akin. At yan ho, ang pinagsisimula ng kaguluhan ho ng ating mundo. Bawat isa, nasasabi niya kung ano na ang tama para sa kanya. Kaya ngayon sa ating mundo, yung kasarian ng tao, hindi na ho pinibigay sa kanya ng Diyos, siya na ho nagsasabi kung ano ang kanyang kasarian. Diba? Ang babae, sasabihin niya, ako'y lalaki. Ang lalaki, sasabihin niya, ako'y babae. Meron namang mga tao, sasabihin niya, hindi ako babae, hindi ako lalaki. Ang tawag ko dyan, non-binary. Non-binary. At hindi mo pwedeng sabihin, pag hindi mo ako tinawag na sir, bagamat ako ay ma'am, o hindi mo ako tinawag ma'am, bagamat ako ay sir, magagalit ako. Okay? Pakukulong kita. Sa mundo natin ngayon, nababaliktad na ho ang katotohanan. At bakit ho? Kasi hindi ho nagsasalita ng katotohanan ng mga tao. Mas naging mahalaga na sa ating mundo ang damdamin. Feelings over truth. Pag pinahalagaan ho natin ang feelings ng tao, ayaw na natin makasakit. Kasi yung sasabihin kong katotohanan, baka makasakit eh. Tatago ko na lang. Ay mga kapatid, yan ho ang kadahilan kaya nagpapatuloy ang kasinungalingan sa ating mundo. If we do not speak the truth and speak the truth in love, lies will be perpetuated. Magpapatuloy ho ang buhay ng isang kasinungalingan sa ating mundo. Nalaman ko po doon sa aking yung asawa po ng isa naming pastor, yung kanyang anak ay graduate sa UP. Yung hong Mr. at saka Mrs., yung M ho, ang kasunod X na. Yung RS o yung Miss, hindi na huli nalagay sa diploma. M, X, tapos yung pangalan ng tao. At bakit? Ayaw na nilang makasakit ng damdamin. Baka mamaya, ma-misgender ko siya, hindi ko ma-identify yung tama niyang kasarian. Baka mamaya, dalhin ako sa korte. Ganon. So, ganon ho ang ating mundo ngayon. Baligtad na ho. Okay? Nababaligtad ang katotohanan. Lalo na sa politiko. Okay? Lies are predominant in politics. Yung paninira ng kalaban, okay? Ginagamit po ay ang advertising, ginagamit po ang radio at saka television, ginagamit po ang media ng mga politiko to perpetuate the lies that they have. Para ho, yung mga kasinungalingan pag napakinggan at inulit ng inulit, nagiging parang totoo na. Meron hong isang kwento, hindi ho totoo itong kwentong ito, ha? Meron hong isang politiko na matay at umakyat sa langit. Hinarap niya doon, sino? Si San Pedro. Sa mga kwentong ito, lagi nandun si San Pedro. Anyway, hindi ho totoo itong kwentong ito. No? This is just a funny story. So itong politiko na ito, itong politician na ito, hinarap si San Pedro. Sabi ni San Pedro ito, para sa mga politician, meron ho kaming polisiya dito. Isang araw muna dito sa langit, maninirahan, tapos isang araw sa impyerno. Tapos depende ho sa experience ninyo, sasabihin ninyo sa amin kung saan nyo nais manirahan panghabang buhay. For the rest of eternity. So tanong ng politiko, yun ho ba talagang policy nyo dito para sa mga politician? Sabi ni San Pedro, oo, yan ang policy namin dito. O sige, sabi niya. So isang araw, itong politician na ito, hindi ko nabibigyan ng pangalan, no? Isang araw, nandun siya sa langit, one whole day. At naku, bored na bored siya. Bored na bored siya sa langit. Sabi niya, parang hindi katulad ng buhay ko sa lupa. Na talagang boring walang excitement, di ba? Walang ka-party-party, gano'n. So, ang ginawa niya, pagkatapos nun, lumipat naman siya, one day in hell. Medyo kinakabahan muna siya, no? Pero pagdating niya na hell, naku, nagulat siya. Napakalamig ng hell.
Hindi pala mainit ang hell. Malamig. Tapos nakita nyo, may golf course. Aba, sabi niya, magaling ako mag-golf. So nag-golf muna ito, ng umaga. Doon sa golf course, meron hong 5-star hotel, doon sa may golf course. So punta siya sa 5-star hotel na yon, magandang swimming pool, lumangoy muna siya, nag-swimming. Nag-enjoy siya kasi pagod na pagod siya sa kakagolf niya, no? Medyo nagpalamig muna siya ng konti. Tapos, pagpasok niya sa hotel, may buffet. Grabe, talagang lahat ng uri ng pagkain nandoon. Dito, sa Maynila, maraming mga buffet dito, Vikings. So, walang sinabi ang Vikings sa buffet doon sa may impyerno. Napakalawak talaga. So, nag-enjoy talaga siya. Nag-enjoy siya. Tapos, nung afternoon, sabi, akit na ho kayo sa inyong suite. Nung gulat siya, ang laki ng kanyang suite. Nagpahinga siya, natulog siya doon. Sarap matulog sa kama, lambot, sabi niya. Nagising siya, bumaba, kumain ulit ng hapunan, di ba? Doon din sa buffet. Alright, tapos, may party nung gabi. Hanggang midnight, nag-party. So, itong politician na ito, nung hinarap niya uli si San Pedro, sabi niya, alam mo, San Pedro, di ko akalain, sasabihin ko to sa iyo, pero gusto ko pang habang buhay sa impyerno mo ako dalhin. Okay. So, ano nangyari? Dumating na siya sa impyerno. Aba, nagulat siya. Mainit. Mga tao, nagsisigawan, nag-iiyakan, nagtatakbuhan, hinahabol ng mga demonyo. Tapos, may lawa ng apoy. So, itong politiko, hinanas with the name, si Satanas. At nakita niya, ano nangyari sa impyerno? Bakit ganito? Hindi ito katulad ng impyerno kahapon. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ni Satanas, kahapon iba. Kasi kumakampanya kami kahapon, ngayon bumoto ka na. Ayan. Yan ang hinihinat na ng mga politiko. Sorry. So, ang sabi po sa banal na kasulatan, we are all capable of deceit. The heart is deceitful above all things. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Jeremiah 17:9. Sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi din niya, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit. Ayan, panlilin lang, sabi natin Panginoong Hesus. Deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All of these things come from within the heart of a man, and they defile a person. Mark 7:21. So mga kapatid, yung kasinungalingan ni Satanas, you will be like God, for you will know evil or good from evil. Yan po ang pinaniniwalaan ng mga tao hanggang ngayon. And that's why we have a world of moral relativism. Moral relativism. Hindi na isa ang tama, hindi na isa ang mali. Okay? Marami na, depende na kung ano ang tama at mali sa mata ng bawat tao. And so, the only antidote to lying is telling the truth and nothing but the truth. Okay, ito po ang pangalawang punto natin. Second point natin, mga kapatid. Our second point is this. It's about our cognition, yung pagkakakilala natin. Okay, tatlo po ang makikita natin din ditong cognition. Cognition number 1, makikita po natin, the old self has been put off. Itong pagkakilala natin. Ang sabi dito sa yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao kasama ang mga gawain nito. The old man has been put off with its practices. Okay? Pagkakakilala. Pagkakakilala number 2, o cognition number 2. The new self has been put on. At
kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na patuloy na ginagawang bago tungo sa kaalaman ayon sa larawan ng lumikha sa bagong pagkatao, and have put on the new self which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. So, meron ditong lumang pagkatao at saka may bagong pagkatao. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsinungaling. Yamang. Okay? Yamang. Hinubad na ninyo itong lumang pagkatao. Itong pagtanaw na ini-encourage, hinihikayat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Kolose ay napaka-importante po. Napaka-importante para sa kanila at napaka-importante din po para sa atin. Kasi ang ating mga pagtatanaw, napaka-powerful, napakalakas, napaka-makapangyarihan po niyan. Ang sabi ng isang manunulat, kung nais natin maka-experience ng pagbabago sa buhay natin, baguhin natin yung ating pagkilos. Maliliit na pagbabago, sabi niya. Kung nais nyo makapag-experience ng maliliit na pagbabago sa buhay ninyo, baguhin niyo yung pagkilos ninyo. Ngunit kung nais nyo maka-experience ng matitindi, malalaki, okay? Sabi niya, quantum changes na mga pagbabago sa buhay natin, baguhin ninyo ang inyong mga paradigm, mga pagtanaw ninyo, baguhin ninyo. Kaya dito, ginagamit ni Apostol Pablo itong mga pagtanaw na ito kasi ito ang siyang maging motivation. Ito ang magpapakilos sa mga tiga-Kolose at para sa atin din ngayon upang huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Ang sabi dito, di ba? Yamang, hinubad na ninyo ang lumang pagkatao kasama ang gawain nito. At kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao na patuloy na ginagawang bago. So ano ba itong lumang pagkatao at saka bagong pagkatao? Ang traditional po na turo na ito, meron ho akong dating sinful nature. At ako ngayon, may bagong nature na binigay ho ng Diyos sa akin. Pero, pag tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga ho na gamitin po natin ang konteksto para magbigay ng kahulugan. Itong bagong pagkatao na ito, nakikita natin, ang sabi dito sa bagong pagkatao na ito, dito sa bagong pagkatao, wala nang pagkakaiba. So, ang pagkakatao ng pinag-uusapan dito is not individual. It's collective. The self is not a single person, hindi ako, kundi tayo. So, ang pagkatao na pinag-uusapan dito, wala nang pagkakaiba ang Grego at Hudyo, tuli at dituli, barbaro, sita, alipin, at malaya. Ano ang pagkatao na ito? It is the body of Christ, mga kapatid. So, the new self, alright, the new man that is being spoken of in this context is the church, the body of Christ. Na tayo, bawat isa sa atin ay miyembro na. Yung lumang pagkatao, ano yun? Yung mundo kung saan ho tayo galing, yun ho ang lumang pagkatao. So ang sinasabi po ni Apostol Pablo, dito po sa bagong pagkatao, huwag ho kayong magsisinungaling sa isa't isa. Okay? Bakit? Ang sabi, sa halip si Kristo, sa halip si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at nasa lahat. Kasi si Kristo ang pinaka-Diyos natin. He is the head of the body of Christ. Because Christ is our head, we should not lie to one another. Christ is all. Ibig sabihin, kung wala po si Kristo, wala hong body of Christ. And sabi, Christ is in all. Ibig sabihin, si Kristo ay naninirahan sa bawat isa sa atin. It is no longer I that live, but Christ that lives in me. So sa bawat isa po sa atin, here in this body of Christ, Christ lives in all of us. So ito po ang, kumbaga, issue number 3. Tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, ay miyembro ng bawat isa. We are members of one another. Mga bahagi tayo ng isa't isa. And because we are
members of one another, hindi ho dapat tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Tayo ho ay dapat nagsasabi ng totoo sa isa't isa. And why? Let's go back to the Garden of Eden. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa Garden of Eden? Nagkaroon ng death. Ang kasinungalingan, mga kapatid, is the source of death in relationships. Nakakasira, nakakapatay ng relasyon ang kasinungalingan. Lies destroy relationships. It destroyed the relationship between Adam and Eve in the Garden of Eden. And from then on, there was spiritual death among all men. Nahiwalay ang lahat ng tao because of that. Everyone is spiritually dead without God. And so now, tayo ngayon, dahil wala na tayo sa mundo, we have this new self. Dito na tayo. This is the new self, mga kapatid. This is the new self. Kaya hindi tayo dapat nagsisinungaling sa isa't isa in this new self. Kasi binabago tayo sa anyo ng ating Panginoong Jesus. We are being made into the likeness of the Lord Jesus Christ. Ano ang sasabihin ng mundo pag nakikita nila, wala naman kayong kinabago sa amin eh. Diyan ho, sa kapulungan ninyo, nagsisinungaling din kayo sa isa't isa. Okay? You are also involved in deception with one another. Masisira po ang ating patutuo sa mundo. Ngayon po, alam po natin, based on our experience, alam po natin na ang kasinungalingan nakaka-destroy ng relationship. Tama po ba? Okay? Kaya itigil ho natin. Dito sa kapulungan natin ito, huwag ho natin uulitin yung mga na-experience ho natin from the past. Otherwise, we will not learn from our experience. At ang ninanais po ng Diyos para sa atin ay ano? Matibay na fellowship. Ang mga values ho natin, hindi ho values ng mundo. Ang values ng mundo ay, akong pinaka-importante. Ay, tatalunin kita. Mas mahalaga ako kasi sa iyo. Sisirain ko ang buhay mo. Okay? Ako, nagsasabi ko ng totoo. Mali ka. Ang ganun eh. Ang mundo ganyan eh. I will do everything that I can so that I will rise above everybody else. Pero, ano ang values? What are the values of the body of Christ? Let us submit to one another. Let us be humble to one another. Let us forgive one another. Let us love one another. These are the values of the Lord Jesus Christ. Humility, submission, self-sacrifice, telling the truth in love, not lying to one another. Kung nais natin, mga kapatid, na maging matibay at malakas ang ating patutuo bilang mga anak ng Diyos, kailangan na ipapakita natin yan among ourselves. Kailangan matibay po ang ating samahan. And that's why the Apostle Paul many times said, have the mind of Christ. Kailangan, you have to have the mind of Christ. You have to be united in the body of Christ. Because our testimony relies so much on how we love one another. Okay? By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. At kung mahal po natin ang isa't isa, hindi ho tayo magsisinungaling sa isa't isa. Okay? Hindi ho natin lilinlangin ang isa't isa. Kundi, sasabihin po natin ang totoo sa isa't isa. Yan po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ngayong umaga. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, we thank you for the opportunity to be challenged by your word. Alam po namin na itong hamon na ito ay napakahalaga dahil nais namin ipakita ang aming pagkakaisa dito sa aming kapulungan upang makita ng mundo na tunay nga kami mga mananampalataya, mga anak po ninyo, mga mananampalataya sa aming Panginoong Jesus. We want to show that we are disciples of the Lord Jesus Christ. Nawa, Ama, ang inyong pag-ibig ang siyang maging
pinaka nakikita sa buhay namin. That love is shown in everything that we do and say. And that we abide in the Lord Jesus Christ and all His commandments. Bless us, O Lord, as we continue our worship and our service for you today. Ito pong aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayo mga kapatid. Ang kanyang mga salita at ganun din po yung ating pag-aalala sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay inihanda na ng ating Panginoon sa pagtanggap ng tinapay at ang saro sa maraming bagay na hindi lamang natutunan natin ngayong umaga sa ating pong narinig, kung hindi ito po ay nagpasabi sa atin na talagang tayo po ay nasa harap ng ating Panginoon, and the Lord has prepared us as we take the bread and the wine. Tumayo po tayong lahat at tanggapin po natin ang tinapay at ang saro. Bahagi po yan ng pagpapaalala at pagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon, telling us, do not lie to one another, and of course, sana po ng Panginoon ay wala pong mahiningit sa Kanya. Tayo po ay nasa harap ng ating Panginoon, ang lahat ng mabuti at matuwid at lahat ng tama ay alam po ng ating Panginoon, kaya pinagkakaroon po natin sa Kanya. Lord, inihanda niyo po ang aming kalooban, ang aming puso, O Lord. Habang kami ay nakikinig, yes, Lord, we confess everything to you, our lives. You know everything. But we thank you, Lord, because of the Lord Jesus Christ, because of His death and resurrection. He has forgiven all our sins. Lord, we thank you. As you prepare our hearts and our thoughts. In Jesus' name. Amen. We may have two lines and we will take bread and the wine, and then sabay-sabay po tayo ng iinom ng isa. Ang Panginoon po ay patuloy na nagsasalita sa atin mula sa ating awit ng ating mga papuri at pasalamat at tanulay lalo higit sa kanyang puso. Magiging makatotohanan po ang ginagawa natin kapag
paglalaan po ang kabutihan at kagandahan ng Panginoon. Ang Diyos natin na siyang nakakaalam ng lahat sa buhay natin. And yet, minahal tayo, nilinis at pinagawa ang ating mga kasama. Kaya sa umaga nito ay inaalala po natin ang ating Panginoon Jesus sa kanyang pag-ibig ang pagmamahal sa atin. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And we eat it. And in the same way also he took the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in your blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." We may drink the cup. Yes, Lord, praise you and exalt you. We thank you. In Jesus' name. Amen. May I be seated and the cups of God. Habang pinukulit po yung mga cups, dahil na po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Marami po mga turo at marami po tayo ng tungkol po sa mga kasulatan. Ang ating pagkagal po ay bahagi ng ating papuri at pasalamat sa ating Panginoon na siya nagbigay sa atin ng mga kailangan. Pagkakaloob po natin ang puso po ay nagbabalik din ang pasalamat sa ginawa ng Panginoon at katapatan na binigay ng ating sabi po niya sa mga salita, tayo po'y nagkakalob na merong mabuti at handang puso para sa ating Panginoon. Pasa po natin ang ating Panginoon. Palayan naman kayo ng ating Panginoon sa ating mga kakalaw. Nawa ay patuloy niya na kayo ay bigyan ng biyaya sa atin. Bago po sa ating pagwakas sa pag-awit at ganoon din sa ulit panalangin, ay ang mga pastoral team po kasama ng ating nagmutsenta kapatid na Tian ay nakasama po natin mamaya sa pag-uusap tungkol po doon sa plan natin at planya ng discipleship. So, pagkatapos kumain o habang kumakain, wala pa yung pagkain natin. Yung dati maaga eh. Nagluto na ba? May darating pa tayong pagkain mga kapatid? So, pag-pray natin, ha? Anyway, kayo po ba ay pinagpalan ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga? Actually, ay natutuwa ako sapagkat yung mensahe yan, actually, ay narinig ko sa English yan, pero Tagalog halos ka 50%. Ngayon, nakita ko sa team nila, ay one for another yung team niya, one another. No? So, baka sa Sunday, pwede naman meron pa dito kasi nila. Gusto niyo ba? Sunday? Bakit kahit na naman kami ng mga kapsalita? Isang taon na ako mahigit na nangangaral na hindi pa kayo sirabi, ano ba? Paano makapahinga kami, no? At marami po kami natututunan na talagang hamon. At bagamat, ewan ko, makakasagot siya, pero sa Sunday, at tuloy-tuloy na Sunday, kasi gusto niyo ba? Kasi may mga kapatid dito na wala sapagkat umuulan sa totoo po, kaya marahil ina-anticipate po nila yan.
sumamaya. Amen? So bago sa ating pag-awit, Dinan, mag-closing prayer ka at mag-pray din ang gawain dito sa yung case in Christ. Pwede ba yan? So, we will not close as a prayer. Okay, let's all stand up, mga kapatid. Let's close our gathering in prayer. Once again, our Heavenly Father, we commit our lives to you. Ang aming mga buhay ay binibigay namin po sa inyo, aming Ama. Dahil kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay. Hindi lamang physical na buhay, kundi spiritual na buhay. At dito po sa aming Lord's Supper, nakita po namin, naalala po namin ang buhay na binigay ng aming Panginoong Hesus para sa bawat isa sa amin. He sacrificed His life for us through His shed blood and His broken body. So we thank you, Father, for that remembrance of Christ's sacrifice for us. At dahil ang aming Panginoong Hesus ay binigay niya ang kanyang buhay, kami din dapat bilang inyong mga anak ay mamuhay upang sa ikalugod ninyo. That we may give glory to your name because you alone deserve all glory. Nawa Panginoon, sa aming patuloy na pag-fellowship, lahat po ng aming sasabihin at gagawin ay maging kaaya-aya sa inyong paningin. May we enjoy our fellowship today. May we enjoy also the food today. Bless, O Lord, the food. Nawa Panginoon, itong aming pagsasaluhan ay magbigay ng lakas sa aming pangangatawan. And we pray, O God, that the blessing that we receive from your word this morning ay naisip po namin ipamuhay sa pang-araw-araw. Ito po ang aming sinasama, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po mga kapatid and God bless your